Muling hinarap ng Iligan City ang banta ng matinding pag-ulan at pagbaha na nagbalik sa alaala ng mga nagdaang trahedya. Sa pagdaan ng mga taon, nananatiling hamon kung paano mapapalakas ang kahandaan ng lungsod laban sa mga sakunang dulot ng nagbabagong klima. Nagbabalik si Floyd Brenz. Taong December 2011 nang humagupit ang bagyong Sendong sa Iligan City. Isang trahedyang tumatak sa alaala ng lungsod matapos malubog sa rumaragasang baha ang mga komunidad sa gilid ng Mandulog at Tubod Rivers. Makalipas ang mahigit isang dekada, tila nanumbalik ang karanasan ng Iligan sa pagdating ng Tropical Depression Basang. Hindi man ito kasing lakas ng isang ganap na bagyo, nag-iwan ito ng takot sa mga residente. Doble ang ibinuhos nitong ulan kumpara sa Sendong. Batay sa datos ng Pag-asa, umabot sa 383 mm ang naitalang ulan sa Barangay Tipanoy at 361 mm sa Barangay Pugaan sa loob lamang ng 24 oras. Malayong mas mataas kaysa 180 mm na ulan ng Sendong noong 2011. Sa mga numero pa lamang, malinaw na mas matindi ang buhos ng Basang. Pero taliwas sa inaasahan, hindi kasing lawak noong 2011 ang saklaw ng pagbaha. Gayunman, hindi nangangahulugang ligtas ang Iligan. Ayon kay Frederick Asio, kasalukuyang mayor ng Iligan, kailangan ng mas matibay na infrastructure projects para hindi mauwi sa tuluyang pagkasira ang kanilang lungsod. Kailangan natin ng intervention talaga sa mga infra, no, na mga infra programs o mga projects dito sa Iligan. Kasi what happened 11, 13 years ago sa Sendong, that's exactly what happened to the other day. Ayon sa mga lokal na obserbasyon, ang mabilis na pag-apaw ng Tubod River ay hindi lamang dulot ng ulan, kundi pinalala ng problema sa daluyang tubig, kabilang ang siltation, makitid na estero at mga estrukturang humaharang sa natural na agos ng ilog. Mga isyong matagal nang inuugnay sa trahedya ng Sendong, ngunit nananatiling hamon hanggang ngayon. Marami ding portion sa Iligan na supposed to be na may flood control at na walang hindi napagawa. So there are projects na supposed to be in the pipeline pero hindi napagawa, hindi na implement. So that's the reason why water keeps coming into, no, the communities around the riverbanks. Sa huli, ang paghahambing ng Sendong at Basang ay hindi lamang pagbabalik tanaw sa nakaraan, kundi isang babala sa kasulukuyan. Sa panahon ng nagbabagong klima, hindi sapat ang alaala ng trahedya. Kailangang sabayan ito ng konkretong paghahanda at matibay at pangmatagalang flood control projects. Floyd Brenz, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.